Basahin ko po sa inyo. Massive kasi po yung fake news. Pagpapakalat nila ng fake news. Kaya shinare ko po siya. Maganda siya. Sabi po niya, sa lahat ng mga Marcos loyalist at supporters, yung tatay mo, Marcos Sr., referring to Marcos Sr., pinalibing ng tatay ko. Pero yung tatay ko, pinakulong mo, sabi niya, the hypocrisy and or lack of self-awareness of the DDS is simply phenomenal. Pinagmumura din, mga kababayan, yung ating Pangulo. Tapos sinabi pang traidor. Ako talaga ay masama ang loob ko. Di ko siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Sarili nating pulis ang nagdala ng ating presidente. ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna po tayo, mga kababayan, kasi maraming mainit ang ulo ngayon. Mainit ang ulo ng mga DDS. Sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Walang pupuntang mabuti ang init ng ulo. And in fact, diyan sa init ng ulo at masasamang pananalita, kaya nagka-problema ang mga Duterte. Pero hindi ko kayo tuturuan. But anyway, pag-usapan natin, mga kababayan, mamaya. Kasi pinagmumura na naman po ni Baste, yung ating Pangulo, pati ni Bato. Walang kadala-dala sila, mga kababayan. Joke time muna. Padala ni Arms LV, taga Quezon City. May nag-uusap na magkumpare. Sabi ng una, pre, nasusuka ako niya. Pero anya, pinipilit ko, hindi matuloy-tuloy. Hindi ako masuka, pero nasusuka siya. Sabi ng kumpare, madali lang yan, pre. Sundutin mo lang anya yung tonsil mo nang hiniliit mo ito. Sundutin mo lang anya. Sinundot yung tonsil. Sabi ng kumpare, hindi pa rin pare. Sundutin mo anya yung puwit mo. Sinundot nang hiniliit yung puwit niya. Sinunod naman po ng kumpare. Sinundot yung puwit niya. Sabi ng kumpare, wala pa rin pare. Sabi ng kumpare, sundutin mo uli anya nang hinliliit mo yung tonsil mo. Tingnan natin na niya kung hindi ka pamasok ka. Galing sa puwet yung... Iwan ko anya kung hindi ka pa yan masuka. What? Kawan niya talaga, Mr. Maravillas. Pinatulan mo yung kwentong ganyan. Kumakain pa naman kami. Anyway, matik na po. 200 pesos para kay Arms V. Ipadala mo yung GCash mo. GCash number. Kasama ka na sa monthly raffle natin. 5,000 yung monthly price. Yung hindi mabubonot, sa December, qualified pa rin kayo sa grand draw. Yung mga entries, nagpadala ng entries. 10,000 yung price natin. Dito na tayo, mga kababayan, sa seryosong topic natin. But before that, gusto ko na makiusap sa inyo. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Like and share na rin po ninyo ng ating video. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. May pakiusap po yung ating mga Marcos loyalist. Lalo na po itong si Yayam Dizon. Kasama natin ng mga vloggers. Kasi alam ninyo, tumitindi po ang mga propaganda ng mga DDS. Ikukunti man lang sila, mga kababayan, kung ikukumpara sa mga Marcos loyalist. Yung 32 million na boto ni Sara, 31 million po noon, mga Marcos supporters. Si Digong, sabi nga natin, nanalo siya. Sinuport kasi po ng mga Marcos loyalist kasi in-endorse ni Amy Marcos. Yan ang istorya niyan. Kaya lang masyadong active, mga kababayan, yung mga trolls ng mga DDS kasi ang sabi may pondo galing sa foreign power.
Kaya karamihan sa kanila po, walang mukha, nakalak yung kanilang mga accounts. So alangan man po, ang organic na mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magpatalo po tayo. So tama itong pakiusap po ni Yayam Dizon. Basahin ko po sa inyo. Massive kasi po yung fake news. Pagpapakalat nila ng fake news. Kaya shinare ko po siya. Maganda siya. Sabi po niya, sa lahat ng mga Marcos loyalist at supporters, kung gusto nating manaig ang katotohanan laban sa fake news, huwag lang tayo mag-like o mag-comment. I-share natin ang mga post mula sa mga vloggers na may kredibilidad at walang history ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Mas maraming netizens ang makakabasa ng totoong balita kung tayo mismo ang tutulong sa pagpapalaganap nito. Kung nais nating manatili si PBBM at magtagumpay ang kanyang mga programa, kailangan nating magkaisa upang tiyakin na ang katotohanan ang mangingibabaw o nangingibabaw, hindi ang mga kasinungalingan at panlilinlang na mga gustong bumalik sa kapangyarihan. Handa ba kayong tumulong sa laban para sa katotohanan? So yun ang challenge mga kababayan ng isang Marcos supporter na si Yayam Dizon. Kaibigan natin na nakasama natin doon sa Palasyo Malacanang. So lahat ng mga Marcos loyalist organizations, ang dami niyan, 31 million. You just imagine kung kayo na 31 million na bumoto, ang gagawin lang ninyo, i-click ninyo yung subscribe. Just click subscribe sa mga Marcos vloggers. Tapos iba-viral ninyo araw-araw. Yun man lang inyong participation. Hindi man siguro po mabigat na nakahilingan. Kasi pag hindi ninyo yan ginawa, desidido po ang mga Duterte to take over. Iupo si Sara Duterte. Yun ang naging warning ni Basti po doon sa sa araw ng Davao na ginawang political rally kahapon po at pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinamo-tamo pa, sinumbatan. Yan yung tatay mo, Marcos Sr., referring to Marcos Sr., pinalibing ng tatay ko. Pero yung tatay ko, pinakulong mo, PUTA ka. Sebastian Basti Duterte, Davao City Mayor, curses Marcos Jr. over father's arrest. Yan yung report ng Daily Guardian. In 2016, sabi rito, former President Duterte authorized the burial of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. at libingan ng mga bayani in Taguig City despite strong opposition from the public, particularly human rights advocates who resisted the Marcos regime. Kung yan ang sinusumbat niya, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mali po na sumbatan niya. Bakit po? Hindi man po mananalo si Digong, yung tatay niya, kung hindi sinuport po ng mga Marcos loyalist, mga Marcos supporters. Kaya po, sa totoo lang, Amanos, may papalibing mo ba si Marcos Sr. kung hindi ka tinulungan ng mga Marcos loyalist na maging Pangulo? Isang napakalaking utang na loob ang dapat tinatanaw ng mga Duterte sa mga Marcoses. Kasi wala sana sa history mga kababayan ng ating bansa na ang isang Duterte na hindi man kilala uupo sa Palasyo Malacanang. Tama po? At bilang ganti sa support ng mga Marcos loyalist ni Amy Marcos, tama lang na ipalibing niya yung kanyang tatay. Madaling sabi, Amanos na. So anong pinuputok ng butse? Ang problema mga kababayan kasi, nang tumakbo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may agenda pala sila na hindi napatapusin. Iluklok si Sara bilang Pangulo. And yun ang gusto nilang gawin ngayon. Using the issue, mga kababayan, ng pag-cooperate ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng Marcos Administration, sa Interpol na mayroon tayong obligation. Hindi man tayo pwedeng hindi mag-cooperate po sa Interpol. At sabi natin paulit-ulit dito, bakit isisisi yung kaso nila, yung kaso ng tatay niya, sa ICC, sa ating Pangulo? Malinaw po na ang kaso po final ng mga private complainants po. Yung mga na-AGK, 2017 pa po. Ang tumulong po
mga dilawan, si Risa Ontiveros, si Trillanes. Wala man pong kinalaman doon sa kaso. Pag-file sa kanila ng kaso, pag-file sa kanyang tatay ng kaso, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, hindi man po bumabalik tayo sa ICC. Nakaligtaan lang nila, mga kababayan, na after na umalis sa ICC, hindi tayo umalis sa Interpol. So this is, I think, divine providence. Na-overlook nila, ito na ngayon ang nangyari. Kasi po, siyempre, yung mga naagrabyado, hindi man yun titigil sa paghanap ng hustisya. Kaya sabi natin, tama yung sinabi ni Katunying, tapos ni Anthony Taberna. Pwede naman talaga na tulungan ng ating Pangulo. Kaya lang niya, araw-araw, sinisiraan ng mga Duterte at mga supporters niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinatawag na bangag, adik, ngiwi. So, paano tutulungan? You see? Wala man lang anyan konsolasyon. Sabi yan ni Anthony Taberna, tapos ni Jerry Baha. Ngayon, patuloy silang nagbabanta. Mali. Yung kamalian nila, mga kababayan noon, paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya lang, wala tayo sa lugar, mga kababayan, na mag-advise sa kanila ng tamang strategy, tamang gawain. Unang-una, hindi man sila makikinig sa atin. So, ang ginagawa natin, pinapaliwanag natin sa ating mga mamamayan para hindi po malason ang inyong isipan. Kaya sabi po ni Yayam Dizon, kung nais nating mapanatili si PBBM at magtagumpay ang kanyang mga programa, kailangan nating magkaisa upang tiyakin na ang katotohanan ang mangibabaw, hindi ang mga kasinungalingan at pandilin lang na mga gustong bumalik sa kapangyarihan. Handa ba kayong tumulong sa laban para sa katotohanan? Yan ang challenge ni Yayam Dizon. Yun din ang ating challenge sa mga Marcos supporters. Ang gagawin lang po ninyo, click subscribe and i-viral ninyo ang lahat ng mga videos ng mga Marcos vloggers. Yan man lang ang magiging contribution ninyo. Hindi man po yun mabigat. Kung nagkaisa tayo in 2022, anong rason hindi tayo magkaisa ngayon? Para sa bagong Pilipinas. Para mapanatili natin ang katahimikan dito sa ating bansa kasi nanggugulo po sila. Do or die po sila ngayon. Si Bato po nagwawala na. Nakita ninyo yung video ni Bato? Nagbabanta po si Basti. The younger Duterte said he prays that Marcos will be able to finish his term as chief executive as they will fight back following the alleged illegal arrest of his father. Illegal arrest daw. Sabi ko sa inyo, yung narrative nilang kidnapping, malamang hindi po yon kakagatin ng mga judges ng ICC. Kasi sabi ko nga, yung defense lawyer nila, si Mijaldea, wala yata yon experience sa ICC. Doon pa lang sa pre-trial hearing po, palpak na yung kanyang defense. So just imagine, umarap ka sa mga judges ng ICC, pagkatapos inakusa mo silang kidnapper, nakipagsabuatan sa ating gobyerno. Na sila mismo yung nagpalabas ng warrant of arrest, kinostro sa Interpol. So pinapalabas na ang kidnapper mismo, yung ICC, saka Interpol. Paano ka papaboran sa iyong mga petition, sa iyong mga argumento? Doon pa lang sa simula ng pre-trial pa lang, inakusa mo na. That is the greatest blunder, mga kababayan, ng defense. Kailang sabi po natin, wala tayo sa posisyon para sila advise natin. Kasi ang paniwala ng defense, paniwala ng mga Duterte, sila yung pinakang magagaling. Paano yan? Nakakuha ng katapat po. Hinayaan ng Diyos. Divine providence nga po ito. Dahil kasi po, sa pagmamalabis na pati yung Diyos pinagmumura ni Digong. Viral po yung mga videos ngayon. So yun ang pakiusap natin personal sa ating mga Marcos loyalists. Nagbabanta sila sa isang people power. Yan They will fight back following the alleged illegal arrest of his father. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos, how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved, especially to us who are calling our Rody Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. So ginagamit po nila yung mga fake news as propaganda. Kung ano-ano pong video ang ginagamit. Pati yung sinulog
Sinulog prayer march ng sinulog, ginamit para palabasin, nag-aalsa na po yung mga tao kung ano-ano pong mga fake videos yung ginagamit nila. So magtulong-tulong po tayo. Hindi po mangibabaw ang paglaganap ng pagpapakalat nila ng fake news. Pati itong argumento nila na illegal yung ginawa, that is baseless po. May warrant of arrest. Ang ICC nag-coordinate po sa Interpol, then we are a member of the Interpol. That is why obligated po tayo na mag-cooperate. Many times yan na po ang pinaliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, sabi nga ni Anthony Taberna and Jerry Baha, pwede naman talaga na tulungan ng ating Pangulo. Yan po. Talagang pigilin ng Pangulo yan eh. No. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Pagpaplanuhan ka ba ipapatay? Papaplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang, iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari? Kumbaga, masyado ka pusado sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. So i-viral po ninyo itong mga ganitong videos para magising yung ating mga mamamayang Filipino na neutral. Yung mga DDS, hindi na natin yun mababago kasi mga blind followers na sila. Kulto eh. Wala na sila sa rason mga kababayan. Ang sa kanila, okay sa kanila yung mga pang-aaboso. And they're using this time, mga kababayan, yung people power. Na noon, galit na galit sila sa people power. Sa mga rallies. Tama itong sinabi po niya, columnist Antonio Contreras. Ito po sabi ni columnist Antonio Contreras, kapatid ni Benji Contreras. Sabi niya, the hypocrisy and or lack of self-awareness of the DDS is simply phenomenal. Bakit daw? Sabi niya, silent when Filipino fishermen are harassed by the Chinese Coast Guard in our own exclusive economic zone, but cries about sovereignty when Digong was arrested. Yan ang mga issue nila. Issue ng sovereignty. Pero dito sa harassment, mga kababayan ng mga Chinese, sa West Philippine Sea, tahimik sila. Si Sara, no comment palagi po. Nakita ninyo? Sabagay, may kumakalat ngayon na video na inamin kasi ni Digong na siya isang Chinese. Isang interview. Yan pakinggan ninyo mga kababayan ang interview kay Digong ng isang foreign CCTV China. How sincere is this China policy? Maybe because I'm Chinese and I believe in sincerity. Tiwala siya sa China, mga kababayan, sa Chinese government kahit pinagluluko tayo. At siya pa mismo nagsabi, pwede na ninyo kaming gawing province. Kasi siya, Chinese mismo. Kaya pala, pati yung kanyang SAP, Chinese, si Bongo, nakita ninyo. Katapos, sumusweldo dito sa atin, from the taxes of the Filipino people, galing mismo sa bibig ni Digong, mga kababayan. Kaya daw siya tiwala sa China kasi siya ay isang Chinese. Ulitin natin. How sincere is this China policy? Maybe because I'm Chinese and I believe in sincerity. Naintindihan na ninyo, mga DDS. Of course, hindi ninyo ito maintindihan kasi nabulag na kayo masyado. Sabi ni Antonio Contreras, isang columnist, mga kababayan, phenomenal niya itong mga DDS. Silent when Filipino fishermen are harassed by the Chinese Coast Guard in our own EEC, but cries about sovereignty when Digong was arrested. Called God is stupid.
but now call for prayer rallies in support of Digong. Pinagmumura po, pati yung Diyos. Pero, habang minak niya yung Diyos, yung kanyang pamilya ngayon, si Kitty Duterte, nananawagan ng candlelighting, prayer rally. Kaya sabi nga natin, paano ka pakikinggan ng Diyos? Kayong mga DDS, paano kayo pakikinggan ng Diyos? Na yung leader ninyo, pinagmumura yung mismong Diyos. Ayan. Think about it, mga kababayan. Lahat kontradiksyon ang kanilang ginagawa. Yan. Called God is stupid, but now call for prayer rallies in support of Digong. Ano pa? Against protest rallies. Sumunod na lang kayo sa gobyerno, sabi niya noon. But now call for protest rallies every day. Gusto nang magpa-people power. Pero noon galit na galit sila sa pagrarally, mga kababayan, lalo na yung mga, sabi pa ni Tony Contreras, says EDSA people power was fake in that the people then were brainwashed. But now, call for a new EDSA people power to oust Marcos. Kita ninyo kung paano, kung anong ori mga kababayan sila, anong ori na mga tao, at kung paano sila mag-isip. Talagang total confusion. They are now so confused na yung mga statements nila, mga kababayan, bangga-bangga. Yung ating Pangulo, tinawag na weak leader. Pagkatapos, magdideclare daw ng martial law. So, strong man. Madaling sabi, strong leader pala yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag ganon, sabi ninyo, kuting, weak leader. Pagkatapos ngayon, diktador na yung tawag ninyo. Saan kapulutin yan? Ano maniniwala sa inyo? Yung ating mga kababayan. Sabi pa rito, says they don't care about human rights and due process, but are now calling for due process and respect for human rights after Digong's arrest. Ipaglaban daw yung human rights ni Digong. So, si Digong pwede sa human rights. You are now calling for due process. Mismo yung nangyari sa kanyang inarrest siya is the due process, the start of due process. Binibigyan siya ng due process. Kasi kung hindi siya binigyan ng due process, di sana natukhang na siya. AJK sana. Kung nangyari yung AJK sa panahon niya, the same sana, AJK siya. Pwede siyang AJK sana. Na-corner na siya. Mga kababayan, kaya lang walang ganong policy ang ating gobyerno. Respect for human rights. Tama po mga kababayan. O ito na ngayon si Bato. Inagmumura din mga kababayan yung ating Pangulo. Tapos sinabi pang traidor. Ako talaga ay masama ang loob ko. Di ko siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Sarili nating pulis ang nagdala ng ating presidente. Piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa Dahig. On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi di tayo miyembro. Di kami magko-cooperate sa ICC. Ano ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol? Bullshit. Ako naging PNP chief. Alam ko na anong papel ng Interpol sa mundo. Huwag nyo na akong lukuhin. Commitment sa Interpol? Bullshit. Pasalamat kayo kasi buhay kayo. Iniharap sa due process si Digong. Kumusta naman yung mga bata na na-EJK na malabo man na sila po ay sangkot sa droga? They're crying due process. What about itong mga victims ng EJK? Ha? Mga walang kamuang-muang, 3 years old. Pero si Digong is being accorded due process. So ang dapat, i-defend nila. And in fact, tama itong ginawa nila, mga kababayan, na si Sara nandun para i-meeting yung mga abogado. Yun ang tama. Yan sa report ng ABS-CBN, nagpulong sa kauna-unahang pagkakataon ang binuong legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso ng krimen laban sa sangkatauhan sa International Court. Ang legal team ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Yan pinamumunuan po, lead counsel ni Nicholas Kaufman, British-Israeli lawyer po. Tapos, kasama sa team si Sara Duterte, Salvador Mediadea, tapos si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesman. Di niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo sa legal team? Ayos po. Convincing. Si Sara, pag hindi magustuhan yung mga sinasabi ng mga judges, pwede niyang pwede niyang
pagmumurahin at bantaan tulad ng ginawa niyang pagbabanta sa ating Pangulo. So yun ang ating aabangan. Si Mijaldea, nakita na natin yung kapasidad ni Mijaldea, lalong nadiin yung dating Pangulo kasi inakusa yung ICC na kidnapper. Si Harry Roque, international law expert, kaya lang medyo bumaba yung ating believe kay Atty. Roque kasi yung Congress nga, tinakbuhan niya, hindi niya maharap. Ngayon, wanted si Harry Roque. Yun ang predicament mga kababayan ni Harry Roque. Kasi abang tumatayo siya as one of the lawyers, may extradition na treaty pala yung Pilipinas with Netherlands. Pwede siyang huli ng Interpol. Siya yung ibalik dito sa Pilipinas. Imbes na Rody Duterte, bring home Rody Duterte. Di ba yun ang slogan nila? Bring him home. Rody Duterte. Malamang kung si Digong dinala ng Interpol padahig, si Harry Roque malamang pusasan ng Interpol pabalik dito sa Pilipinas. Yan ang problema po. O ngayon, ibigay ko ito sa inyong latest na balita ngayon. Yan just in. Presidential sister Amy Marcos, Senator Amy Marcos, wants the Senate to urgently investigate the arrest of former President Rodrigo Duterte. Days after Duterte's arrest, Marcos issued a statement saying that it is vital to establish whether due process was followed during the former president's arrest, given the involvement of the Interpol and the ICC. As chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Duterte, an issue that has deeply divided the nation, said Marcos in a statement Monday. Di niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan? Approve? Diyan masaya si Amy Marcos, di so be it. Pinapapili na sana siya ni Congresswoman Garin. Mamili ka na niya kung sino ang dapat mong isupport. Kasi nahirapan niya yung namamangka sa dalawang ilog. It's either your friend or your brother. Yan, sabi ni Janet Garin. Mamili ka na niya. Pick brother or friend. I believe it's time for the senator to really decide. Whatever she chooses, so long as it is just one stance, people will respect and believe her more. This would also allow her to take her campaign in a clear direction. So, tama po, mga kababayan, ang sinabi ni Janet Garin. Pero, sabi nga natin, matanda na si Amy para advisean pa natin. O ngayon, si Amy Marcos gustong magpaimbestiga sa Senado. Dapat ma-establish whether due process was followed during the former president's arrest, given the involvement of the Interpol and the ICC. Ako, sang-ayon tayo mga kababayan. Kasi para finally, matuldukan yung issue na di ba yung narrative nila na pinapakalat, na kinidnap. Paano kidnapin mga kababayan na may warrant of arrest nga po? O ngayon, in this investigation, so kailangan talaga na ma-determine kung tama, legal nga ba siya at nasunod yung due process. So okay tayo rito, mga kababayan. O ngayon, itong nangyari kay Digong, lahat ito po ginusto niya. Yan o. Kaya walang dapat sisihin, kundi sarili niya. Ginusto niya ito. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation.
And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Kaya walang rason mga kababayan na mag-iyak-iyak yung kanyang pamilya at sa yung mga DDS. Kasi ito, wish ni Digong, pinagbigyan po ng ICC yung wish ni Digong. Kaya malabo po na pagbigyan yung inyong request, yung inyong isinisigaw na bring him home. Paano bring him home na yun ang wish granted ng ICC kay Digong? Napakalinaw po yung statement niya doon sa Quadcom. Tama po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.